Hindi na nagtatrabaho si Bato de la Rosa. Ano niya, Mr. Maravillas, bakit porsigido si Trillanes? Para po siguro lumabas na si Bato. Mapuwersa siya na magpakita na. Kasi ang sabi, nakapirma nga. 31 minutes ago pa lang, former Senator Antonio Trillanes on Friday said they will file an ethics complaint against Senator Ronald Bato de la Rosa over his non-attendance at the Senate within a few months. We will be filing an ethics case against him kasi tuloy-tuloy yung Bato de la Rosa na magbago ng isip Na pumasok sa kanyang trabaho bilang senador. Otherwise, anya, dereliction of duty yan. Tama naman po, lugi ang ating mga mamamayang Pilipino. Sa bagay, dati ng lugi po ng iboto ng ating mga mamamayang Pilipino. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Sila po mga kababaeng si Dante Maravillas. Si Senator Bato de la Rosa, malapit na pong filean ng ethics complaint ni Trillanes. Ayan po, sabi dito sa balita ng GMA News, Trillanes to file ethics complaint versus Bato de la Rosa in few months. Dereliction of duty po. Hindi na nagtatrabaho si Bato de la Rosa. Ano niya, Mr. Maravillas, bakit porsigido si Trillanes? Para po siguro lumabas na si Bato. Mapuwersa siya na magpakita na. Kasi ang sabi, nakapirma nga si Bato de la Rosa doon sa minority report ni Marcoleta at ni Amy Marco. Pero hindi nagpapakita. Naging ghost senator na po. So, sabi ni Trillanes, pag hindi pa niya mag-report siya, talagang mapipilitan ako na mag-file ng ethics complaint laban sa kanya. In a few months niya. Yung talagang ini-intensify mga kababayan ni Trillanes siguro ang pressure kay Bato de la Rosa para lumabas na po. Paglabas ni Bato, sasalubungin na siya ni Nartates, yung ating PNP chief, para iserve yung warrant of arrest. Di man niya, Mr. Maravillas, wala pa man daw. Sabi, kung naniniwala po si Bato de la Rosa na wala, naniniwala si Bato, mayroon na, tinatago lang niya. Pag ako biglang nag-appear sa Senado, paglabas ko, hindi na siya makalabas niyan sa Senado. Ang sabi, pag sa loob ng Senado, pwede siyang hindi maaresto kasi hindi papayag yung leadership ng Senado na i-serve yung warrant of arrest. Pero hindi man po pwede na abang panahon, gawin na niyang bahay, sanctuary. Masisira naman po yung Senado as an institution. Taguan po ng isang akusado sa International Criminal Court ng crimes against humanity. Di ba napaka-seryosong kaso mga kababayan? So, mapipressure yung Senado na palayasin po si Bato. Umuwi ka na niya. Hindi pwedeng maging sanctuary ng mga suspected criminal. Crimes against humanity pa yung kaso. Yung ating Senado. Kaya hindi po nagpapakita. Ngayon, may problema siya. Hindi siya magpakita, i-expel siya as member ng Senado. Kasi papilan siya, mga kababayan, ng ethics complaint. Inamunhamon niya kasi si Trillanes. Make my day, Mr. Trillanes. Maski sumama ka pa sa pagpusa sa akin, sabi ni Bato de la Rosa, ikwento pa lang po ni Ombudsman Rimulya. Asilip ko na niya yung warrant of arrest mula sa ICC. Biglang nag-disappear si Bato. Ayan, sabi dito, bago tong balita, 31 minutes ago pa lang, former Senator Antonio Trillanes on Friday said they will file an ethics complaint against Senator Ronald Bato de la Rosa over his non-attendance at the Senate within a few months. We will be filing an ethics case against him kasi tuloy-tuloy yung ang pagpondo ng gobyerno sa kanyang opisina pero without any reason ay hindi siya pumapasok. So sabi ni Trillanes, bibigyan niya pa niya panahon si Bato de la Rosa na magbago ng isip. Na pumasok sa kanyang trabaho bilang senador. Otherwise, anya, dereliction of duty yan. Tama naman po, lugi ang ating mga mamamayang Pilipino. Sa bagay, dati ng lugi po ng iboto ng ating mga mamamayang Pilipino, si Bato de la Rosa, hindi man po naglilingkod para sa interes ng ating bayan. Interes ng mga Duterte lang. Yan ang ginagawa po ni Bato de la Rosa.
Kaya nga, sabi nga ng ilang mga analyst, kung totoong talagang mahal na mahal ni Bato de la Rosa si Digong, voluntarily mag-submit na siya sa ICC. Kahit hindi pa lumalabas yung warrant of arrest, pumunta na siya. Hindi man lang bumibisita si Bato de la Rosa sa The Hague. Kahit nung panahon na wala pang balita tungkol sa warrant of arrest, never niya binisita. Iba po, kaya makaduda talaga yung mga sinasabi ni Bato de la Rosa. Hindi ka panipaniwala na nagtatanaw siya ng utang na loob sa mga Duterte, lalo na kay Digong. Sabi dito sa balita ng GMA, De La Rosa has not attended any plenary session at the Senate since November 2025 after Ombudsman Rimulya alleged that the ICC has issued a warrant of arrest against him. But De La Rosa broke his silence on Wednesday as he marked his 64th birthday and released a statement saying he's still awaiting. Grinid pa nga mga kababayan, 64 years old na pala ito si Bato de la Rosa. Grinid pa nga po ni dating Pangulong Digong. Happy birthday, Senator Bato. Ayan message ni Digong kay Bato, magpakatigas ka. Former President Rodrigo Duterte told Senator Bato de la Rosa, toughen up like a rock on his birthday, sabi po ni Sara Duterte na nandun sa Netherlands. Ibaliktad po, imbis na tumigas, lumambot po si Bato. Nawala yung tigas. Ang totoong matigas po, si Bong Revilla, dating Senator Bong Revilla, hindi tumatakas sa pananagutan. O di ba? Voluntarily sumurrender. Ang totoong matigas po, si Laila de Lima. Nagpakulong po ng lumaban ng patas. Nagpakulong. 7 years sa kulungan. Pero si Bato, nasigi lang ang ablada. Chismis pa lang mga kababayan ni Ombudsman Rimulya na may warrant of arrest na niya kung nasilip. Biglang naging engkanto. Nawala bigla mga kababayan. Kaya sabi ni Trillanes, pag hindi pa siya nagpakita, bibigyan ko pa siya ng panahon. Papailan ko na siya ng ethics complaint for the dereliction of duty. O ito sabi dito sa balita ng Abante News Online, Bato de la Rosa palaban, hindi pahuli sa ICC. Paano naging palaban po? Pagkatapos ang balita, hindi pa huli sa ICC. So baliktad po, ang totoong palaban yung humaharap sa asunto. Tulad po ni Laila de Lima. Yan ang totoong palaban. Si Bong Revilla, palaban po. Hindi natakot makulong. Pero si Bato de la Rosa, paano baliktad na talaga yung pagkaunawa ng karamihan po? Lalo ng kampo ng mga Duterte. Ayan o, palaban daw. Kung papayag lamang ako na ako ihuhulihin at lilitisin ng mga tao at korting banyaga, tila binaliwala ko na rin ang pakikipaglaban ng ating mga bayani at sundalo para sa ating kasarilan. This is patriotism. I remain patient and composed. I remain dignified, sabi ni Bato de la Rosa. Dinamay mo pa yung mga bayani. Hindi po ito issue ng sovereignty. Ang issue dito po, crimes against humanity. Kung saan nahaharap kayo sa kaso ng inyong amo na si Digong, na nang filean kayo ng kaso para makalusot, biglang umalis as member ng ICC si Digong. Hindi umobra po kasi akala niya makakalusot pa rin siya. Makakalusot siya sa kanyang ginawa. Isabi ng ICC, noong panahon na niya na member pa ng ICC, yung krimen na nagawa, may karapatan ng ICC na itry. And the rest is history. Ang pagkakamali pa mga kababayan ng kampo ni Digong mismo, inaway-away niya yung ating Pangulo. Na-deliver tuloy. Yan ang pagkakamali ninyo. Yes, sabi dito ng mga nag-react, kung palaban, hindi nagtatago. Takot yan, sabi ni Pido Malabunga. Sabi ni Ronnie Reyes Arsiaga, palaban, DDS, duwag. Lahat baliktad po yung mga sinasabi nila. Sabi ni Rosalie, sarap buhay, sumusuldo kahit di nagtatrabaho. Maya ka naman. Sabi ni JC Chan, matapang sa Pinoy. Kung mangbalaso ba sa Senado, ganun-ganun na lang. Ngayon, TNT ka. Sabi ni Owen Giran Ocampo, di ka naabutin ng 65, sir. Matakutin ka rin. Sabi ni Romy Tagopa, this is a challenge to our PNP to do the role.
Wala pa man po kasi yung ICC warrant. At I think, ilalabas yung ICC warrant mga kababayan pag nagpakita na sa Senado si Bato. Yan ang duda ko man lang po. Ako, naniniwala ako na may ICC warrant na talaga. Yun din ang paniwala ni Bato. Kasi kung hindi siya naniniwala na may ICC warrant, di sana bumalik na siya sa trabaho. Tama po. So malamang sa malamang, tinatago lang ng ating gobyerno yung ICC warrant. Kasi tama din na hindi siya announce. Kasi pag in-announce, di talagang diretso na po na hindi magpapakita itong si Bato de la Rosa. Tulad po ni Bantag. O, si Bantag pala, no? Mga kababayan, idagdag ko na. Si Bantag ang sabi, nagtatago sa Cordillera. And tinatrack na daw mga kababayan ng PNP ngayon. Medyo nahihirapan yung PNP kasi tinatago daw, pinoprotektahan ng tribo ni Bantag. Kaya hirap na matrack mga kababayan. Ito yung sabi ni DILG Secretary Remulla, John Vic Remulla. Bantag still in Cordillera region. Another supporter ni Digong. So sabi ni John Vic Remulla, ang latest info namin ay nasa Cordillera region. So nandoon ang tracker teams namin ngayon. Pero dapat maintindihan ninyo, mahirap ang Cordillera region. Bundok yan. Bago mo mapasok yan, may cover of trees. So hindi natin pwede lagyan ng drone. Wala kang makikita. Remulla said authorities are looking at other ways to check the possible locations of Bantag. Kailangan live ang asset natin. Kaya kung mga tribo doon ay nagpoprotektahan, so we are now trying other means para makapasok. So tingin ko, lahat ng mga big personalities, wanted personalities, because naharap sila sa mga mabibigat na kaso, uubusin na ito mga kababayan na huhulihin ng Marcos administration. Hindi dahil gustong gumanti, kundi isa po siyang obligasyon ng ating mga authorities, ng ating gobyerno, iharap sa trial. At kung mapatunayan na nagkasala, mapanagot sa kasalanan. Halimbawa, after trial, napawalang sala, di balik siya sa normal na buhay, mga kababayan. Pati sa serbisyo, baka makabalik pa siya. Di ba? Ganun lang po, due process ang habol, mga kababayan ng ating gobyerno. Kasi may mga pribadong complainants. Yung pamilya, mga kababayan, ni Percy Lapid. Siya po yung tinuturo na mastermind. So yun lang po mga kababayan. Ang kikita ninyo kung gaano kasigasig yung ating administrasyon na papanagutin sa batas ang mga nasasangkot po sa kung ano-anong kaso. Be it corruption o pagpatay. Tulad ng kinasangkutan mga kababayan ni Bantag at si Bato, crimes against humanity. Iyan kung lumabas na po yung lumabas na yung warrant of arrest mula sa ICC. Okay po? Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Naing siya Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.